Walang kasing saya para sa isang tao ang makita na nagtagumpay ang ideyang galing sa kanyang sariling isipan. Sa sobrang tuwa, nakakalimutan mo na ang gutom, tulog at kahit mga tao sa paligid mo. Hindi ako galit kung ginaya nila ang ideya ko. Ang ikinalulungkot ko, wala silang sariling ideya. Lahat ng bagay ay may agos at pag-ikot gaya ng kalikasan. At sa huli, ang patungkol sa elektrisidad at alon ng enerhiya ang mananaig. Ang hinaharap ang huhusga sa atin. Ang ngayon ay kanila, pero ang hinaharap, iyon ang pinaghirapan ko, iyon ang sa akin. Ang tao ay parang makinang umaandar, kontrolado ng mga puwersang nakapaligid. Akala mo malaya ka pero hinahatak ka rin ng kapaligiran gaya ng isang bagay na inaanod sa dagat. Hindi ko lubos maisip na ang pinakadakilang imbensyon ay nagawa ng mga lalaking may asawa. Para lang akong tumatanggap ng signal, naniniwala ako na may pinagmumulan ng talino, lakas at inspirasyon sa universo. Hindi ko pa lubos na alam pero sigurado akong nariyan ito. Mahalaga ang pag-iisa, doon lumilitaw ang pinakamagandang ideya. Iba ang estilo ko. Kapag may ideya ako, binubuo ko muna ito sa isipan. Doon ko inaayos, pinapagandan at ini-imagine na gumagana na. Ang pag-unlad ng tao ay parang apoy. Nagsisimula sa maliit na sindi, nagiging liwanag hanggang maging malaking apoy na hindi na mapipigil. Ang damdamin at kagalingan ng tao ay magkadikit, gaya ng bagay at puwersa. Kapag nawala ang isa, wala na rin ang tao. Ang buhay ay parang mahirap na problemang hindi kayang sagutin ng buo, pero may ilang sagot na kaya na nating makita. Ang lahat ng dakilang bagay sa simula ay kinukutya at kinakalaban, pero mas lalo itong lumalakas pagkatapos ng pagsubok. Ang imbensyon ang pinakamahalagang bunga ng utak ng tao. Ito ang paraan para mapailalim natin ang kalikasan at magamit para sa ating pangangailangan. Ang higit na kailangan natin ngayon ay mas pagkakaunawaan sa isa't isa, mas pagkakaisa ng mga bansa at ang pagtapon ng sobrang pagmamataas sa pagiging makabansa na laging nagtutulak sa atin pabalik sa gulo. Mabuting tao si Marconi, pero ginagamit niya ang 17 sa mga imbensyon ko. Mas malakas ang kutob kaysa kaalaman. May mga bagay na hindi kayang abutin ng utak pero nadarama ng puso. Kahit ang pinakamaliit na nilalang ay merong silbi, may kakayahang baguhin ang galaw ng sangkatauhan. Kapag binalikan ko ang buhay ko, doon ko nakita kung paanong maliliit na bagay ang humuhubog sa ating kapalaran. Kapag ang natural na hilig ay naging matinding hangarin, mabilis kang madadala nito sa layunin mo. Sa pag-iisa, tumatalas ang isip. Doon nabubuo ang mga ideya kapag malaya ito sa impluensya ng iba. Huwag husgahan ang bagong ideya sa kung ano agad ang resulta. Ang kaligtasan ay makakamtan lamang sa sariling pagsisikap. Para tunay na magkakilala, dapat lumampas tayo sa kaya lang makita at madama ng ating mga pandama.
Ang trabaho sa hinaharap ay kasing simple na lang ng pagpindot ng mga buton. Iisa lang tayo, ang ego lang ang naghiwalay sa atin at ang takot ang lumilikha ng distansya. Ang kutob ay laging nauuna kaysa tiyak na kaalaman. Walang mas higit na dapat pagtuunan ng isip kundi ang kalikasan. Ang tunay na layunin ng utak ng tao ay maunawaan ang galaw ng kalikasan, tuklasin ang puwersa nito at intindihin ang mga batas nito. Marami pang hiwaga ng buhay ang hindi pa natutuklasan, baka pati ang kamatayan ay hindi pala ang wakas. Naniniwala ako na ang gantimpala ay laging ayon sa laki ng hirap at sakripisyo. Ang marunong ay hindi dapat magpakasal sapagkat hindi niya kayang pagsabayin ang libro at asawa. Sa lahat ng bagay ang pinakagusto ko ay ang mga libro. Ang mga siyentipiko ngayon ay nag-iisip ng malalim pero hindi malinaw. Kailangan malinaw ang isip para makapagdesisyon ng tama, pero pwede ka ring mag-isip ng malalim kahit nababaliw. Kung ang galit ay gagawing kuryente, kayang masindihan nito ang buong mundo. Ang ating kabutihan at kahinaan ay magkadikit, gaya ng isang bagay at puwersa. Kapag naghiwalay, wala na ang tao. Ang buhay ay parang problemang hindi malulutas ng buo pero may mga bahagi na kaya na nating intindihin. Laging naghahangad ang tao ng bago pero agad din siyang nagsasawa. Ang kahanga-hanga kahapon, normal na lang ngayon. Ang utak ng tao ay may sobrang sensitibong selula na kayang makaramdam ng katotohanan kahit hindi pa ito lubusang malinaw. Ang individual ay panandalian lang pero ang sangkatauhan ay mananatili. Ang mga dakilang sandali ay isinisilang mula sa dakilang pagkakataon. Karamihan ng tao abala sa mundo sa labas, pero hindi nila napapansin kung ano ang nangyayari sa loob nila. Ang sikreto ng pagiging malikhain ay ang pag-iisa. Ang mga ideya ay isinisilang sa katahimikan. Iwasan ang pakikipagtalik sa katandaan. Mauuwi lang ito sa halik at salita. Kung alam mo ang kahalagahan ng 3, 6 at 9, hawak mo ang susi ng universo.